Ang sangkatauhan ay humarap na sa napakaraming sakuna sa kasaysayan. May malala, may hindi gaanong grabe. Pero ang pinakanakakatakot na trahedya na naitala ay ang Shadow World. Nang lumitaw ito, lahat ay nabalot ng itim na ulap. Para bang nilalamon nito ang lahat ng madaanan at binantaan ang sangkatauhan ng tuluyang paglipol. Mabuti na lang lumitaw lang ito sa maliit na bahagi sa ngayon. Para mailigtas ang mundo, kailangan nating sakupin at wasakin ang Shadow World bago pa ito kumalat. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay isang higanteng dragon na si Boomer. Maraming mandirigmang matapang ang nag-alay ng kanilang buhay para iligtas ang mundo, pero wala ni isa ang nagtagumpay sa digmaan. Ngayon, tanging si Desire at ang 5 niyang pinakamalapit na kasama ang natitira. 6 sila pero isa ang layunin, wasakin ng dragon na si Boomer at tapusin ang bangungot para sa sangkatauhan. Nang tatamaan na si Raphael, agad niyang itinaas ang kanyang kalasag para saluhin ang atake. Pero boom! Sa isang iglap madaling hinarang ni Desire ang halimaw. Nagulat si Boomer pero hindi siya sumuko. Sinubukan pa niyang mag-ipon ng napakalaking enerhiya para tapusin silang lahat. Ngunit biglang sinalo ito ng kapangyarihan ni Desire. Malakas niyang sinabi na na-analyze na niya ang magic formation at na-seal na ang lahat ng mahika ng lahi ng dragon. Grabe, natuwa ang kanyang mga kasama at sabay-sabay silang umatake. Tumakbo si Raphael para saluhin ang buntot ng dragon. Isa pa ay humarap na lang martilyo at pinilit ang halimaw na hindi makagalaw. Crash! Habang iyon ay nangyayari, nasa likod si Desire at nagcha-channel ng lakas papunta sa swordswoman na si Aza. Sa isang malakas na taga ng espada, boom! Umalog ang lupa at ang langit. Pagkatapos tanggapin ang ataking iyon, hindi na nakaligtas si Boomer at tuluyan ng bumagsak. Bumalik ang langit sa kulay bughaw. Akala ni Desire, tapos na ang impyernong ito. Maari na silang bumalik sa tunay na mundo, sa pamilya, at sa mga mahal sa buhay. Sa gabing iyon nagtipon ng 6. Nagbalikan ng mga alaala at inalala ang lahat ng nangyari. Nang nagsimula ang laban, 150 milyon ang sumabak para hamunin si Boomer. Sa huli, 6 na tao lang ang natira, isang napakatinding kapinsalaan. Lahat ng mga kasamahan ni Desire dati ay nasawi sa digmaan. Habang iniisip niya ang mga sakripisyo at hirap na dinaanan, sobrang lungkot na paluha siya. Pinuri ng isang dalaga si Rafael para sa galing niya sa laban. Pero hindi niya kinuhang papuri, sinabi niyang mas mahusay si Desire. Narinig ito ng iba at kinilala rin nila ang ambag ng ating bida sa laban to ng buhay at kamatayan. Nagtanong ang isang mage kung bakit may kakaibang lakas si Desire. 2 o 3 beses siyang mas malakas kaysa iba. Pero wala siyang pangalan o reputasyon sa kaharian. Sagot ni Desire, siya ay isang karaniwang tao lang kaya walang nakakapansin sa kanya. Sa liwanag ng papalubog na araw, lalo siyang naging malungkot at mapagmuni-muni. Binago ni Raphael ang usapan at tinanong kung ano ang gagawin ng bawat isa kapag nakabalik sila sa tunay na mundo. Ipinakita ng malaking lalaki ang mga artifact ng mga nasawing May at sinabi niyang ibabalik ito sa pamilya. May ilan na gustong bumalik sa kaharian para alagaan ang mga naiwang yumao. Si Aza naman ay malamig ang tugon, tumalikod lang at ayaw magbahagi. Si Desire naman biglang naalala ang malapit niyang kaibigan na si Romantica na nag-alay din ng buhay. Ramdam niyang hindi pa siya nakakaahon sa dalamhati, kaya sinabi niyang wala pa siyang plano. Bigla, boom! Nagbukas ang mga mata ni Boomer. Sobrang gulat ng lahat, hindi nila akalain na mabubuhay pa ito. Nakita nilang bumagsak at mamatay kanina, pero ngayon bumalik ang mahika, at mas malakas pa kaysa dati. Sabi ni Juice na basa niya sa isang sinaunang magic book na sa puso ng dragon hindi lang dugo ang laman kundi napakalaking mahika. Kapag namatay ang isang dragon at naubos ang dugo, pero ang mahika ng dragon ay hindi nawala. Nagsimulang kumawala ang kapangyarihan at banta itong sumabog. Grabe, unang beses pa lang natalo ng tao ang isang dragon, kaya walang nakapaghanda sa ganitong sitwasyon. Wala ring aklat na nagtuturo kung ano ang dapat gawin. Ayon kay Juice, hindi kayang tiisin ng katawan ang sobrang dami ng mahika na inilalabas ng halimaw. Sinubukan ni Desire na gumamit ng reverse calculation magic para i-seal ang pagsabog pero bigo siya. Dahil ito ay purong mahika, kapag kumawala, halos imposibleng pigilan. Sabi ni Juice, maghanda na silang lahat pero alam nilang walang sapat na depensa. Ang natira na lang ay panalangin. Pero si Desire, matigas ang loob at hindi niya kayang hayaan na lang mamatay. Gusto rin niyang iligtas ang mga kasama na nakarating na rin sa puntong ito.
Dahil sa lakas ng kanyang determinasyon, bigla niyang nalampasan ang agos ng oras at bumalik sa nakaraan. Nagising siyang muli at nagulat nang makita ang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar. Nakatayo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ng refleksyon at nagulat nang makita ang mas batang anyo niya. Hindi tugma ang itsura na iyon sa kasalukuyan niyang sarili. Sandali siyang natigilan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Bigla, palakpakan. Maraming tao ang sabik na naghihintay sa paglabas ng isang tao. Sa entablado lumabas ang isang magandang propesora na si Bridget. Hindi makaalis ang tingin ng lahat sa kanya. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng paaralang Hebron. Sobrang pamilyar ang tagpong ito kay Desire. Para bang nakita na niya ito dati. Naalala niya pa ang bawat salita ng talumpati ng propesora. Sinabi nito na lahat ng estudyante ay kailangang sumailalim sa entrance exam at 6 piling tao lamang ang magiging opisyal na mag-aaral dito. Ang tanong ng exam ay praktikal, tapusin ang Shadow World. Naguluhan ang mga estudyante kaya ipinaliwanag ni Bridget na hindi ito totoo. Ito ay nilikha lamang para sa pagsusulit. May mga senior mula sa nakaraang klase na tutulong ng kaunti sa mga bagong estudyante. Habang lahat ay excited, si Desire naman ay sobrang nagulat. Hindi niya inasahan na mangyayari ito sa kanya. Ito ang enrollment ceremony ng Hebron School sa taong 13,613. Pero ang panahon ng laban nila kontra sa dragon na si Boomer ay 13,616. Ibig sabihin 10 taon ang lumipas na ginugol niya at ng mga kasama niya sa Shadow World laban sa Dragon God. Ngayon na nabuhay siyang muli, pakiramdam niya, lahat ng taon ng pakikipaglaban ay nawala ng saysay. Lumabas siya ng bulwagan at umupo, tulala, para bang ninakaw ang lahat ng kanyang pag-asa. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na hindi ito panaginip kundi katotohanan. Sa puntong iyon, isang dalagang may maikling buhok na kulay kahel, puno ng personalidad, ang lumapit at kinausap siya. Ang pangalan niya ay Redoria Doric. Biglang bumalik ang mga alaala na alala ni Desire na ito ang kanyang senior mula sa nakaraang klase at sa laban minsan siyang sinuportahan nito. Si Doric ay isang henyo na may apoy na elemento at kinikilalang pinakamagaling sa akademya. Nakita niyang nag-aalala si Desire kaya sinabi niyang huwag masyadong mabahala. Layunin ng entrance exam ay suriin lang kung may kakayahan siyang lumaban. Habang nag-uusap, nagulat si Doric at medyo nag-alala dahil si Desire ay isang karaniwang tao lang. Dahil sa katayuang iyon, itinalaga siya sa isang ordinaryong klase na tinatawag na beta. Alam ni Desire na sa Hebron Academy malala ang diskriminasyon. Ang mga anak na maharlika ay sa alpha class habang ang mga karaniwang tao ay tinatapon lang sa beta. At sa beta, huwag nang umasa ng matinong pagtuturo. Maraming may talento ang nadudurog dito. Hinimok ni Doric si Desire na sumama agad sa iba sa pasukan ng bulwagan. Ginamit niya ang kanyang card para makapasok si Desire. Siguro dahil sanay na siya sa lugar, hindi na siya gaanong nagulat. Nakita ni Doric ang kanyang kawalan ng reaksyon kaya tinanong siya. Sagot niya, nakita na raw niya ang ganitong kagandang gusali noon, kaya hindi siya masyadong nagulat. Habang palabas sila ng bulwagan, nakilala nila ang isang maharlikang nagngangalang Elham. Ayon sa alaala ni Desire, siya ay may tubig na elemento. Isa rin siya sa mga taong labis na kinamumuhian ni Doric. Pagkatapos ng matalim na palitan ng salita, umalis ito. Pero hindi nakalimutang tuyain si Desire bilang isang karaniwang tao sa beta class. Boom! Biglang umalingaw-ngaw ang loudspeaker ng paaralan. Inanunsyo na magsisimula na ang entrance exam. Pinaapatawag ang lahat sa bulwagan. Hindi pa rin mapakali si Doric. Mariin niyang sinabi kay Desire na kailangan niyang pumasa. Sagot ni Desire, susubukan niyang magdala ng magandang balita. Lalong nakumpirma ni Desire na siya ay tunay na nabuhay muli. Lahat ng nangyayari ay totoo at baka makita niyang muli ang isang taong napaka-importante. Sa bulwagan tumingin siya sa paligid pero wala siyang nakita. Bigla, naroon si Romantica sa kanyang likuran. Nang makita siya sobrang saya ni Desire. Grabe, parang panaginip. Sa nakaraang labanan, isinakripisyo ni Romantica ang sarili sa kanyang mga bisig. Bumigat ang kanyang puso sa pagkakasalang iyon. Ngayon, may pangalawang pagkakataon siya. Determinado siyang ayusin ang lahat. Gusto niyang baguhin ang hinaharap. At handa siyang protektahan ang dalagang ito. Nagkita sila sa lobby. Sinabi ni Desire na sobrang saya niyang makita siyang ligtas at malusog. Pero hindi maintindihan ni Romantica ang kanyang sinasabi. Nagtanong siya kung nagkita na ba sila dati. Sagot ni Desire, nakita niya ang notice board. Nakatakda silang kumuha ng exam ng magkasama.
Narinig ito ni Romantika at ngumiti. Umasa siyang magsusumikap silang manalo. Dahil dito lalo pang nagliyab ang lakas sa puso ni Desire. Determinado siyang protektahan siya. Bit-bit pa rin niya ang sobrang lungkot at pagsisisi mula sa nakaraan. Ipinaalala ni Doric na kabilang siya sa Group D. Ang misyon ay tapusin ang Shadow World sa elementary level. Idiniin niyang simulation lang ito, kaya dapat gawin ni Desire ang lahat. Lumitaw ulit si Elham. Ipinakilala niya ang taong kanyang sinasanay, ang Demon Swordswoman na si Azer. Si Azer ay may yelong elemento, kaya niyang gumamit ng vision magic na hindi mababaliktad. Isa siyang mapagkakatiwalaang kakampi, ngunit palaging tahimik at malamig ang asal. Hindi siya nagsalita sa kahit kanino. Nagtawa ng malakas si Elham, muli niyang tinukso si Doric. Ngunit bilang gabay, hindi pumayag si Doric na sumuko si Desire laban sa malakas na kalaban. Nagsimula ang kompetisyon. Lahat ng kalahok ay puno ng determinasyon, walang gustong matalo. Dinala sila sa Shadow World. Inihayag ng mga tagapag-ayos na maaari silang gumamit ng mahika para hadlangan ng iba. Pero bawal ang sobrang panakit. Pagkatapos nito, 3 tao lang ang mananalo. Agad silang pumwesto sa starting line. Sumulyap si Desire kay Azer. Ayon sa kanyang alaala, siya ang huling nakatayo sa dulo. Sa malamig niyang asal binasa ni Azer ang impormasyon ni Desire. Sinabi niyang karaniwan lang ang kanyang pisikal na kakayahan, pinakamababa rin ang kanyang mahika. Sabi niya, hindi na kailangan magbantay si Desire. Hindi siya atake sa mas mahina kaysa kanya. Whoosh! Nagsimulang magbilang ang system. Nang matapos ang signal, rumagasa si Azer na parang hangin. Humabol si Desire at Romantika. Pero si Romantika ay na-distract ng mga cute na nilalang. Hindi siya nakatutok sa laban. Napansin ito ni Desire at nagbiro. Sinabi niyang mahilig talaga siya sa ganoon. Pero akala ni Romantika siya ay nang aakit kaya medyo nainis siya. Habang tumatakbo, napansin ni Desire ang isang patibong. Agad niyang itinulak si Romantika palayo. Crash! Isang kalaban ang sumigaw. Sinabi niyang hindi dapat makialam si Desire sa iba. Gagamitin daw niya ang kanyang lakas para itapon silang pareho. Ngunit hindi papayag si Romantika na apihin. Nakita niyang gumamit ng apoy ang kalaban, kaya agad siyang gumamit ng hangin. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nakakakaba, parang pareho silang masaktan. Pero mabilis na nagdagdag ng atake si Romantika. Tuluyan niyang naalis ang kalaban sa laban. Kaagad kumalat ang balitang 5 na lang ang natitira sa mapa. Mabilis itong nakarating sa pandinig ni Azer. Pagkatapos ng maliit na labanan, nagpasalamat si Romantika kay Desire sa pagligtas ng kanyang buhay. Ngunit siya ay patuloy lang na nakangiti. Si Desire ay mukhang pabaya kaya lalong nainis si Romantika. Naiwan siya ng malayo, kaya nagpasya siyang maglabas ng mahika at ang lakas niya ay nakakatakot talaga. Sa observation room, nagkomento ang mga hukom na ang mga kalahok ngayong taon ay may matinding potensyal. Sobrang outstanding ang kanilang kapangyarihan. Pinakapansin-pansin si Azer at malas para kay Desire na isang commoner lang pero napasama sa grupo ng swordswoman na ito. Isa lang sa mga hukom ang tila sabik sa kanyang performance. Sa tingin nito, makikita mong mataas ang pag-asa niya sa ating bida. Nagpatuloy ang kompetisyon at si Azer ay sobrang ganda ng takbo, palaging nauuna. Sumusunod sa kanya ay isang binatang blonde. Akala niya makukuha na niya ang ikalawang pwesto pero hindi madali ang buhay. Whoosh! Ang hangin mula sa mahika ni Romantika ay umabot sa kanilang dalawa. Ipinako ng binata ang kanyang espada sa lupa para hindi matangay. Sobrang lakas ng hangin pero gamit ang kanyang espada pinutol ni Azer ang bugso at lumikha ng daan para makausad. Sinubukan din ng binata ang paraan ni Azer pero bago niya maiahon ang espada, boom! Isang malaking puno ang lumipad at tumama. Ngayon, 3 na lang ang natira sa mapa at si Desire ay pumasa na ng hindi nakikipaglaban. Akala ay magiging payapa na sila ni Romantika pero dahil sa ugali niya kanina, nagpasya itong alisin siya sa kompetisyon dala ng inis. Kahit pinilit niyang suyuin si Romantika, tuloy pa rin siya sa pag-atake. At may kaunting awa pa, tinanong niya si Desire kung gusto niyang magmakaawa. Tumanggi siya. Kaya nag-deploy si Romantika ng maraming magic circle at pinaulanan siya ng sabay-sabay. Nakakakaba, parang matatapos na siya, baka tuluyan na siyang mamatay. Pero dahil bida siya, nanatiling nakatayo si Desire. Halos wala siyang galos. Sobrang gulat si Romantika, hindi makapaniwala na ang taong may pinakamababang antas ng mahika ay hindi man lang natamaan. Mas lalo pa siyang nainis nang ituro ni Desire ang kahinaan ng kanyang atake. Ayaw pa ring sumuko si Romantika, naglabas siya ng panibagong mahika para tapusin na siya.
Alam ni Desire na hindi na siya makakaiwas, kaya ginamit niya ang algorithms para ma-deflect at ma-neutralize ang lahat ng atake. Naguluhan si Romantica, parang nawala ng tiwala sa sarili. Alam niyang ang algorithms ay nangangailangan ng napakataas na kakayahan para magamit. Pero nagawa ito ni Desire at pinatunayan niyang hindi siya ang pinakamahina kundi mas malakas pa kaysa kanya. Mula sa pagkalito, siya ay tuluyang nabigla. Ayaw nang mag-aksaya ng oras si Desire. Ipinakita na niya ang tunay na lakas, sapat na iyon. Plano na niyang tapusin at habulin si Azer. Naramdaman ito ni Romantica kaya ginamit niya ang buong lakas para ipagtanggol ang sarili. Nag-deploy siya ng maraming magic circle at walang tigil na umatake. Pero gaano man karami, kayang harangin ni Desire ang lahat. Sa totoo lang ginagawa niya ito para palakasin si Romantica, para hindi siya mamatay gaya ng nakita niyang hinaharap. Boom! Binutas ni Desire ang lahat ng magic circle. Sobrang gulat si Romantica nang makita niyang kaya niyang bawasan ang friction ng katawan. Sinabi ni Desire na mula sa simula, hindi niya siya itinuring na kalaban. Ito ay isang karera, hindi isang magic duel. Pagkasabi niya nito, nag-summon siya ng Fire Magic Circle at lumipad siya pasulong. At gaya ng tinuturo ng physics, ang pagsabog ay lumilikha ng reactive force at si Romantica ang tinamaan. Tinangay siya ng ilang metro palayo. Nang marinig ni Azer na tinalo ni Desire si Romantica, nag-iba ang tingin niya sa kanya. Pero hindi siya nakalimot na kailangan niyang mauna sa finish line. Nakita niyang lumalala ang sitwasyon kaya hinarap niya si Desire. Nag-deploy siya ng napakaraming Ice Magic Circle. Boom! Pero gaya ng kay Romantica, ginamit ni Desire ang algorithms at winasak ang kalahati nito. Mabilis na kumilos si Azer bago pa tuluyang masira ang kanyang Ice Magic. Sumugod siya at umatake. Ngunit na-neutralize at na-deflect ni Desire ang tama, iwas sa mga critical na lugar. Mas, lalo pang kahanga-hanga, na-control pa ni Desire ang mga magic circle. Alam ni Azer na hindi na siya makakabawi kaya ginamit niya ang natitirang circles at pinagsama ang mga ito sa isang napakalaki. Boom! Binigay niya ang finishing blow kay Desire. Kinuwenta ni Desire na hindi niya ito matatakasan, kaya inilipat niya ang bagsak nito sa kanyang likuran. Grabe! Nagtagumpay siyang baguhin ang direksyon ng paglipad. Dahil dito ginamit niya ang pagsabog para lumipad papunta kay Azer, hindi para umatake kundi para maabot ang finish line. Nakakagulat, nanalo siya, pero hindi pa rin siya kontento. Ang tunay niyang layunin ay palakasin sina Azer at Romantica para sa matitinding laban na darating. Samantala, isang malaking binata na nagngangalang Dante ay nagbabalak laban sa grupo ni Desire. Matapos ang exam, nagsimulang mag-assign ng klase ang mga hukom at faculty. Sa simula, ang alpha class ay para lang sa mga maharlika, pero tumutol ang principal. Gusto niya ng espesyal para sa taong ito. Kaya iminungkahi ni Profesora Bridget ang pangalang Desire. Dumating ang araw na sabay-sabay nag-check ang mga estudyante ng listahan ng klase. Walang masyadong nagulat, maliban kay Romantica. Grabe, halos umatras siya sa gulat. May kumpiyansa siyang mapapasama siya sa alpha class batay sa performance niya. Inilagay siya sa beta class ng mga commoner. Nakakabigla ang kondisyon ng classroom. Sobrang luma, halos gumuho, at nagtataka siya kung bakit ginagamit pa ito sa pagtuturo. Mas masama pa, ang homeroom teacher nila ay mukhang laging tulala at mapang mata. Para bang lahat ng estudyante ay wala lang dahil mga commoner sila. Lalong nabigo si Romantica. Ngunit mas ikinagalit niya ang katotohanang katabi niya si Desire na pinakakinamumuhian niya. Nang makita siyang nakatitig, ngumiti si Desire. Boom! Mas lalo siyang nainis. Hindi niya maunawaan kung bakit si Desire na nanguna sa kompetisyon ay nasa beta class pa rin. Alam din ni Desire na kahit nanalo siya, commoner pa rin siya sa mata ng guro. Kahit may suporta ni Bridget, hindi siya papayagang pumasok sa alpha. Malinaw na may pader ang paaralan, hinahati ang maharlika at ang mga karaniwang tao. Kaya hindi na siya umaasa pa. Pero alam niyang ang beta class ay puno ng mga may talento, halos kapantay ng alpha. Kaya ang tanging nais ni Desire ay tulungan silang gisingin ang kanilang kakayahan. Si Romantica naman ay hindi makibagay sa mga kaklase, kaya nakayuko siya sa mesa sa oras ng recess, sobrang lungkot. Doon lumapit si Dante para makipag-usap. Ipinakilala niya ang sarili na mula sa alpha class at bagong kasapi ng number 1 team ng akademya. Layunin niyang mag-recruit na may talento tulad ni Romantica. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at nagbitiw ng matatamis na salita. Nakakakaba, nalito si Romantica.
Kung sasama siya, maaring ma-promote siya sa alpha. Pero may isang kondisyon si Dante. Kailangan niyang makipag-date sa kanya. What? Sobrang gulat si Romantica. Isang beses pa lang silang nagkita pero hiling na niyang maging kasintahan siya. Hindi niya alam kung seryoso ba ito. Bago pa siya makasagot, tuloy pa rin ang panliligaw ni Dante. Sinabi niyang isang kahihiyan para sa isang maharlika tulad ni Romantica na mag-aral sa maruming beta class. Lahat ng ito ay masyadong biglaan. Nalito si Romantica at pinili na lang na ipagpaliban ang sagot. Bago umalis, iniabot ni Dante ang isang alahas mula sa kanyang bayan. Ayon sa paniniwala, ibinibigay lang ito kag may tunay na damdamin. Pilit niya itong inilagay sa kamay ni Romantica, wala na siyang nagawa kundi tanggapin. Pagkaalis ni Dante, agad lumapit si Desire para batiin siya. Pero medyo sumobra siya kaya napaatras si Romantica at muntik pang mabuwal. Ngumiti si Desire at tinawag siyang sobrang cute. Ngunit ang tunay niyang pakay ay mag-imbita kay Romantica sa kanyang team. Dahil sa matinding pagkainis, agad siyang tumanggi. Sinabi niyang sasali siya sa team ni Dante. Alam ni Desire na maling desisyon iyon kaya iniwan niya ang isang liham. Sa liham nakasulat na hanapin ang isang lugar na walang tao bago ito basahin. Akala ni Romantica na gusto siya ni Desire at ang liham ay isang love confession. Nagturo pa siya ng cute pero medyo nakakainis na galaw para asarin si Desire. Pero hindi siya pinansin ni Desire, yumuko sa kanyang tainga at mahinang nagbilin na pagkatapos basahin ay sunugin niya agad ang sulat. Biglang nawala ang malikot na ugali ni Romantica, napalitan ng sobrang kaba at curiosity. Pagkaalis ni Desire, agad niyang binasa ang liham at tuluyan siyang nalito. Dahil alam ni Desire ang napakaraming bagay tungkol sa kanya. Walang pahinga agad namang pumunta si Desire sa isang batang lalaki na nagngangalang Bram. Ayon sa kanyang alaala sa hinaharap, magiging isa ito sa pinakamabilis na swordsman ng akademya at mas lalo pang titibay kung may tamang pagsasanay. Dumating si Romantica para hanapin si Desire, pero bago pa siya mapagreklamo, nabighani na siya kay Bram. Ang bata ay sobrang cute na gusto niyang iuwi parang alagang hayop. Si Bram ay handa na para sa practice session, ngunit ang espada na pinili niyang gamitin ngayon ay napakalaki. Ang kalaban niya ay isang noble mula sa alpha class. Boom! Nagsimula ang laban. Sunod-sunod ang atake ni Bram para makuha ang bentahe. Pero dahil sa mahina ang kanyang stamina, mabilis siyang napagod. Mula sa taas nagtataka si Desire kung bakit napili ni Bram ang napakalaking espada. Sinamantala ng kalaban ang pagod niya at tuloy-tuloy na umatake. Walang nagawa si Bram kundi magdepensa. Nagpasya siyang gamitin ang espada sa isang malakas na hampas, pero dahil mabagal, nakaiwas ang kalaban at agad siyang nadisarm. Nalaglag ang espada mula sa kanyang kamay at talo siya. Kahit nanalo ang Nobel, galit ito dahil tinamaan pa rin siya kanina, kaya walang awa niyang sinuntok si Bram sa mukha. Hindi nakatiis si Desire, bumaba siya at sumugod. Sinabi niyang duwag ang Nobel at nainggit lang sa talento ng iba. Nahiya ang Nobel at nagalit, kaya tinaas niya ang espada at tinangkang turuan ng leksyon si Desire. Ngunit boom, hinuli ni Desire ang espada gamit ang isang kamay at pinali ito sa gitna. Nang tumingin ang Nobel sa malamig at matalim na mga mata ni Desire, hindi na siya naglakas loob na gumawa pa ng kahit ano at umalis na lang. Tinulungan ni Bram na balutan ng benda ang sugat ni Desire. Sobrang guilty siya dahil ngayon magiging kalaban na ni Desire ang buong alpha class. Pero ngumiti lang si Desire at sinabing ito ay sariling desisyon niya. Hindi dapat mag-alala si Bram. Nagpakilala silang tatlo sa isa't isa. Nangako si Bram na hinding-hindi niya malilimutan ang pagligtas na ito. Kapag kailanganin ni Desire ang tulong niya, gagawin niya ang lahat na makakaya niya. Habang nakatingin sa papalayong figura ni Bram, hindi mapigilan ni Romantica ang titig, halos nakalimutan na niya ang dapat ayusin kay Desire. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang liblib na lugar. Tinanong niya kung bakit alam ni Desire ang napakaraming bagay tungkol sa kanya. Sabi ni Desire, si Romantica ay mula lamang sa commoner background. Ang noble title niya ay binili lang ng kanyang mga magulang gamit ang pera. Alam ito ng mga guro, kaya wala siyang tsansa kundi mag-aral sa beta class. Dagdag pa niya, si Dante ay taong tinitingnan ang mga commoner bilang basura at damo. Kaya dapat sumali si Romantica sa team niya. Sa simula tumanggi si Romantica, akala niya tinatakot lang siya gamit ang background niya. Pero nang marinig niyang kasali rin si Bram, biglang nag-iba ang kanyang pananaw. Oh, may kaunting pagtutol pa rin, pero hindi ganoon kabigat.
Ramdam ni Romantica na misteryoso si Desire. Alam niya ang lahat tungkol sa pamilya niya at nakita niya ang nakakatakot na lakas nito sa entrance battle. Kaya pumayag silang magsama. Ngunit kahit nasa isang team na, hindi pa rin nakalimot si Romantica na takutin si Desire na ilalantad niya ang sikreto nito sa buong akademya. Samantala si Bram ay inaalala ang nakaraan. Bata pa lang siya, binigyan siya ng kanyang ina ng isang mahiwagang espada. Sinabi nito na habang kumikislap ang espada, mahal pa rin sila ng kanyang ama. Ngunit pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang nagbasag-basag ang espada sa kanyang mga kamay. Nakakakilabot ang bangungot na iyon at napasigaw siya sa gulat. Kinaumagahan na roon sina Desire, Romantica at Bram sa labas ng opisina ni Propesora Bridget. Kumatok si Desire at lumabas ang guro. Masayang binati silang lahat. Sinabi ni Desire na narito sila upang bumuo ng isang team. Narinig ito ng propesora at natuwa siya, inanyayahan silang lahat sa loob para sa merienda at inumin. Masayang nagkwentuhan ang lahat habang kumakain. Pagkatapos ay seryosong tinanong ni Propesora Bridget si Desire kung bakit niya gustong bumuo ng isang team. Si Desire ay buong kumpiyansang nagsabi na gusto niyang bumuo ng team para manalo sa nalalapit na promotion test papuntang Alpha Class. Bold ang kanyang salita pero alam niyang napakahirap talunin ang kompetisyon. Nagtanong si Bram na curious dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Propesora Bridget na ang promotion test ay nagra-rank ng mga estudyante ayon sa taon ng akademya. Ang mga alpha at beta class ay may kanya-kanyang bracket at maglalaban sa iba't ibang round. Ngunit ang ikinukwento pa lang ng propesora ay preliminary round. Ang mananalo ay sasabak sa opisyal na round sa Shadow World. Ang ultimate winner ay makakuha ng titulong single ranker at may pribilehiyong ma-promote mula beta papuntang alpha class. Pero may catch. Ayon kay Bridget, napakaliit ng Sansa. Sa buong kasaysayan wala pang ni isa na nagtagumpay. Sumang-ayon si Romantica, kumbinsido siyang simula palang malaki na ang agwat ng kapangyarihan ng alpha at beta. Napakahirap talunin ng alpha, ngunit dahil sa katigasan ng ulo ni Desire, hindi siya nanahimik. Hinimok niya ang kanyang dalawang kasama na huwag maging pesimista at ituon ang oras sa pagpapalakas. Kung magwawagi ang beta class, mababago ang tingin ng lahat ng guro. Hindi na nila hahamakin ang mga estudyanteng nasa beta. Medyo tinamaan si Bridget dahil isa rin siyang guro, pero hindi niya binatikos ang sinabi. Umaasa siya na magiging pioneer si Desire at magbabago ang bulok na sistema ng akademya. Ipinaliwanag niya rin na para mabuo ang isang team, kailangan ng unanimous na pagsangay ng lahat. Tinanong niya ulit sina Bram at Romantica kung sigurado ba silang sasama kay Desire. Nang parehong pumayag, opisyal nang nabuo ang team. Nagpaalam sila kay Bridget at tinala ni Desire ang kanyang mga kasama para mag-tour sa pasilidad. Nang makita nila ang training area ng Alpha Class, nakikita talagang iba ang Maharlika. Ang lugar ay moderno, maganda at marangya. Samantala, ang Beta Class training area ay lumang madilim na kwarto na mamasa-masa. Mas kahawig itong tirahan ng hayop kaysa training room. Hindi mali dahil sa loob ng dilim tumira ang isang malaking pamilya ng daga. Boom! Naglabasan ang mga ito at sinalubong ang team. Agad na nahimatay si Bram sa sobrang takot. Yumakap naman si Romantica kay Desire dahil kinilabutan siya. Kahit sobrang takot, dahil ito ang silid na inihanda ng propesora para sa kanilang training, sinubukan nilang linisin. Dahil himatayin si Bram, si Desire lang ang naglinis. Nang magising si Bram, malinis na ulit ang kwarto at maganda na ang itsura. Sobrang guilty siya nang makita ang kamay ni Desire na may sugat. Samantalang si Romantica ay sobrang pagod, para bang nauubos ang lakas sa pakikipaglaban sa mga daga. Ang tanging nais niya ngayon ay makabalik sa kanyang silid at maligo. Pero pinaalala ni Desire na kailangan na nilang magsimula sa training para sa layunin na ma-promote sa Alpha. Kung babalikan ang nangyari sa opisina ng propesora, hindi pa sigurado si Romantica noon kung papayag siyang makasama ang kinainisan niyang si Desire. Pero dahil tinukso siya, nahiya siya, nagalit, at agad siyang pumayag. Ang leksyon na nakuha kay Romantica ay huwag magdesisyon kapag galit. Laging panatilihing malamig ang ulo. Si Bram naman ay gustong-gusto lang mapasama sa team ng kanyang iro kaya agad siyang sumang-ayon. Kaya ngayon, 3 silang miyembro ng team. Pero nagsimula ng magsisi si Romantica dahil kailangan niyang sumunod sa utos ng team leader na si Desire. Walang paligoy-ligoy, dinala ni Desire si Romantica sa silid ng training. Nandoon na si Bram, nakapwesto at handa.
Isang maliit na tao na may hawak na espada na doble ang laki ng katawan niya. Ang unang training exercise ni Romantica ay dagdagan ng accuracy ng kanyang mga teknik. Buong kumpiyansa siyang nag-deploy ng maraming magic circle. Whoosh! Ang kanyang mga atake ay eksaktong tumama sa mga posisyong itinuro ni Desire. Ngunit si Desire, gusto ni Desire na tamaan ni Romantica ang gitna ng mga posisyon na tinukoy niya. Hindi lang basta tamaan. Medyo na-depress si Romantica at hindi makapagsalita dahil sobrang demand ng lalaking ito. Pero alam ni Desire na sa hinaharap magiging isang super elite magi si Romantica, bawat atake sobrang precise. Para gisingin ang lakas sa loob niya, tinukso siya ni Desire para pukawin ang competitive nature niya. At tama nga, sobrang nainis si Romantica kaya pumasok siya sa ikalawang exercise ni Desire. Kailangan niyang gumamit ng Wind Magic para ilipat ang bola mula sa kinaroroonan niya papunta sa posisyong tinutukoy ni Desire. Whoosh! Nag-deploy siya ng Wind Magic, lumitaw ang banayad na hangin at dahan-dahang iniangat ang bola. Pero boom! Umangat lang ito ng mataas at bumagsak muli sa lupa. Hindi nakarating sa dapat puntahan. Ngunit natuwa pa rin si Desire dahil nakuha ni Romantica ang core ng exercise. Ang tapat na papuri ni Desire ay nakapagpahiya kay Romantica. Namula siya dahil ito ang unang beses na pinuri siya ng kinainisan niyang si Desire. Samantala, hindi sigurado si Desire kung ano ang ituturo kay Bram dahil mahusay na siyang swordsman. Sa hinaharap, magiging ganap siyang dalubasang mandirigma. Ang bawat slash malinis at elegante. Nagtaka si Desire kung bakit napili ni Bram ang napakalaking espada laban sa Alpha Class student. Sinabi niya kay Bram na mas mabuting pumili na mas maliit at magaan na espada para mas madaling gamitin at mas flexible ang galaw. Nag-atubili si Bram ipaliwanag pero hinimok siya ni Desire na magbahagi dahil makakaapekto ito sa battle strategy ng team. Kaya inimbitahan sila ni Bram sa kanyang silid at doon daw nila maintindihan. Pumunta sila doon, iniwan si Romantica na patuloy pang nagpa-practice. Inilabas ni Bram ang espada na iniwan ng kanyang ama. Malungkot dahil hindi niya kailanman nakita ang mukha ng ama, isang noble na namumuhay sa karangyaan, habang ang ina niya ay isang commoner. Kaya determinado siyang magsanay bilang swordsman para balang araw makilala ang nakatagong ama. Ngunit binigyan siya ng malamig na katotohanan ng kanyang ina. Sinabi nitong mas mabuting huwag na siyang makipagkita sa ama dahil magkaibang mundo sila. Mas masakit pa, nagkasakit ang kanyang ina at bago mamatay hindi kailanman sinabi ang pangalan ng kanyang ama. Alam ni Desire na ang pagkakaroon ng anak sa isang commoner ay nakakasira ng reputasyon ng isang noble. Kung hinanap ni Bram ang kanyang ama, baka wala na siya ngayon. Sinabi pa ni Bram na ang pangunahing dahilan kung bakit siya nag-aaral dito ay para makahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Dinala niya ang espada sa isang shop para ma-appraise at makahanap ng clue, ngunit lumabas na peke ang espada. Hindi ito sapat na kalidad para sa isang noble na nagpatunay na hindi mahal ng kanyang ama ang kanyang ina. Hindi napigilan ni Bram ang emosyon, galit niyang inihagis ang espada sa lupa. Mercilessly nagdesisyon siya para sa sarili. Hinding-hindi na niya muling hahawakan ang espadang iyon. Kinaumagahan nagsanay si Bram gamit pa rin ang malaking espada sa ilalim ng supervision ni Desire. Samantala si Romantica ay nagmaster na exercise na idirekta niya ang bola ng perpekto. Biglang yumuko si Desire malapit sa kanya, dahilan para sobrang mahiya si Romantica. May iniisip si Desire na sobrang importante. Naalala niyang ibinigay ni Dante kay Romantica ang isang espada ng noble at gusto niya itong ipakita kay Bram para makumpirma ang isang bagay. Pero nag-sorry si Bram, hindi na niya maipapakita dahil naibenta na niya kahapon. Kaya itinigil muna nila ang training at nagtungo sa downtown. Boom! Ang kalsada ay sobrang buhay at matao. Pamilyar ito kay Desire dahil bago siya bumalik sa nakaraan, madalas siyang mamili rito. Huminto sila sa isang maliit na shop sa isang makipot na eskinita. Dito ibinenta ni Bram ang espada kahapon. Gustong-gusto ni Desire na mabawi ang espada, pero paulit-ulit na tumanggi si Bram, ayaw na niyang balikan iyon. Pagkatapos basahin ang mga patakaran ng pagbili at pagbenta sa shop, buong kumpiyansa silang itinulak ang pinto at pumasok. Pagpasok nila, ang unang taong nakasalubong ay isang matangkad na lalaki, ang guwardiya ng lugar. Shady ang dating ng shop dahil kung malinis ang negosyo, hindi na kailangan ng ganitong bantay. At higit pa, hindi rin kaaya-aya ang mukha ng guwardiya. Diretso agad si Desire sa pakay. Sinabi niyang gusto niyang bilhin muli ang rapier na naibenta ni Bram kahapon.
Ngunit mukhang hindi rin magiliw ang itsura ng shopkeeper. Malamig ang tono, sinabi nitong walang refund dito. Ngunit nagpumilit si Desire, kaya tinaasa ng shopkeeper ang presyo. Boom! 40 silver coins ang hinihingi, samantalang 3 coins lang niya ito nabili kay Bram kahapon. Sobrang tubo, mahigit 10 beses. Hindi nakapagtataka kung bakit mabilis siyang yumaman. Ipinaliwanag ni Desire na determinado siyang mabawi ang espada dahil nakilala niya ang disenyo, isa itong pattern ng mga maharlika. Ang dahilan kung bakit siya sigurado ay dahil nakita niya mismo si Romantica na may hawak ng espada ng noble na may kaparehong pattern. Dahil dito napaamin ng shopkeeper. Oo, isa itong espada na ibinibigay lang ng mga noble sa mga pinakamamahal nila. Isang napakahalagang bagay. Ngunit may problema, hindi niya alam kung paano bunutin ang espada mula sa scabbard. Tungkol sa presyo, galit na galit si Bram. Sobrang mahal, parang pang-hold up na. Ngunit kabaliktaran si Desire, handa siyang maglabas ng 40 coins. Nagpalitan ng pera at hawak na ni Desire ang rapier habang kumita ng 37 coins ang shopkeeper. Ngunit bago umalis, tinukso pa ng shopkeeper si Desire na hindi niya ito mabubuksan. Hindi natinag si Desire. Gumamit siya ng mahika at binasa ang mga karakter na nakaukit sa espada. Naintindihan niya kung paano ito gagamitin. Ibinigay niya ang espada kay Bram at ipinaliwanag ang sikreto. Kailangan lang pindutin ng marahan ang maliit na lever at dahan-dahang hilahin. Whoosh! Kumislap ang makinang na rapier at nagbigay ng nakabibighaning liwanag. Pinaliwanag ni Desire na ang materyales nito ay mula sa metal na mas magaan pa sa balahibo, ngunit mas matigas kaysa bakal at pilak. Isang perpektong espada para sa swordsman na tulad ni Bram na mabilis at maliksi. Biglang na-realize ng shopkeeper ang tunay na halaga. Sobrang nagsisi siya, kaya inutusan niya ang guwardiya na huwag silang palabasin. Sinabi niyang palalain lang sila kung iiwan nila ang espada. Ngunit tapat si Desire. Sinabi niyang binayaran niya ng eksakto ang presyong hinihingi kaya may karapatan siyang dalhin ito. Nang hindi na siya makapang-intimidate gamit ang salita, inutusan ng shopkeeper ang guwardiya na umatake. Whoosh! Agad na nakailag si Desire sa unang hampas. Kalma pa rin siya habang nagugulat ang guwardiya. Hawak ni Bram ang rapier at handang makipagduelo. Paalala ni Desire, hindi ba't ipinangako ni Bram na hindi na muling hahawakan ang espada? Namula si Bram sa hiya. Ngunit hindi para ipahiya siya, gusto lang ni Desire makita ang kanyang swordsmanship. Sinabi niyang maging kampante at ipakita ang kanyang kakayahan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Boom! Nagsimula ang labanan. Sunod-sunod ang mabibigat na atake ng guwardiya, ngunit mabilis na nakakaiwas si Bram gamit ang kanyang agility. Kumpiyansa si Desire sa kakayahan ni Bram, ngunit kabado rin dahil isang tama lang at maari siyang mamatay o masugatan ng maluba. Hindi siya nabigo, ginamit ni Bram ang kanyang self-enhancement. Whoosh! Kumalat ang asul na enerhiya sa kanyang katawan. Naging mas mabilis at mas maliksi siya. Ngumiti nang may pangungutya ang guwardiya at sumugod ng todo. Ngunit si Bram ay nakakaiwas sa bawat galaw. Hindi nagpatalo, sunod-sunod niyang ibinato ang mga slash. Slash, slash, slash! Pinilit niyang umatras ang higante at puro depensa na lang ito. Ngunit pansin ni Desire, mababaw lang ang mga sugat. Kung ganito ang laban, tatagal at maubos ang lakas ni Bram. Kailangan niyang tulungan si Bram na makita ang mga vital points. Mas lumala pa nang nabasa ng higanteng lalaki ang galaw ni Bram. Boom! Isang tuhod ang dumiretso sa tiyan ni Bram. Napahandusay siya sa sakit at halos bumagsak sa sulok. Pero pinaalala ni Desire na magtiwala siya sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, muling tumingin si Bram ng mabuti sa rapier. Nakita niya ang mga ukit na marka sa espada. Medyo nagulat siya na alam ni Desire ang kahulugan ng mga ito at nababasa ang linya, pero hindi iyon ang oras para maantig. Ang tungkulin niya na ngayon ay manalo laban sa lalaking ito at makatakas. Sumugod si Bram sa higante, itinaas din ng lalaki ang kanyang espada para tagayin siya. Ngunit mabilis na naunawaan ni Bram na isang feint lang iyon, kaya pumwesto siya sa likuran. Naisip din ng lalaki na nabuking ang kanyang plano, kaya bigla siyang humampas paatras. Pero mabilis na nakaiwas si Bram at sabay hiwa. Boom! Naputol sa kalahati ang espada ng higante. Tapos ang duelo, panalo si Bram habang nakabagsak ang higante sa sahig. Dahil sa panganib ng ginawa, agad na tumakbo si Desire para tingnan ang kondisyon niya. Pero nung umiti si Bram at sinabing ayos lang siya, lahat ng iyon ay dahil sa espada ng kanyang ama. Kahit natalo ang alalay, nanatiling arogante ang shopkeeper. Akala niya tanging tauhan niya lang ang makakabukas ng napakalaking bakal na pinto.
Pero mali siya, hindi na kailangan ni na Bram at Desire na buksan ito. Whoosh! Gamit ang espada, pinilas ni Bram ang pinto sa dalawa at parang sundalong galing sa digmaan, lumabas siyang taas no hawak ang espada ng kanyang ama. Paglabas, bumili si Desire ng skewer ng inihaw na karne at ibinigay kay Bram bilang gantimpala. Nang matanggap ito, napaluha si Bram. Matapos ang lahat ng pag-iisip na parang naliligaw siya sa landas, ngayon natagpuan niya ang mabuting kasamang tulad ni Desire. Tahimik siyang nagpasalamat kay Desire at sa kanyang mga magulang, umaasang binabantayan nila siya mula sa itaas. Habang si Desire at Bram ay abala sa pagkuha muli ng rapier, si Romantica ay patuloy na nagsasanay. At sa wakas, boom! Sumunod ang bola sa tamang direksyon. Sobrang tumaas ang accuracy ng kanyang Wind Magic. Masaya siya ngunit walang masabihan dahil wala pa ang kanyang mga kasama. Kaya nagtungo si Romantica sa Alpha Class Training Area para hanapin si Dante. Nang magkita sila, nagkasundo silang kumain sa isang marangyang restaurant sa akademya. Puno ng karangyaan at kaluhuan ang hapunan, bagay sa mga maharlika. Akala ni Dante date yun, kaya naghanda siya ng napagarbong pagkain. Pero si Romantica, simpleng kumain lang dahil inimbitahan siya. Pagkatapos kumain, sinabi niya ang tunay na pakay. Ibinalik niya ang alahas na ibinigay sa kanya noon at tinanggihan ang imbitasyon na sumali sa kanyang team. Medyo nagulat si Dante at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Romantica na may sarili na siyang team at ang leader nila ay tumulong ng malaki kaya ayaw niyang biguin ang tiwala nito. Dagdag pa niya, galit si Dante sa mga commoner samantalang siya mismo ay mula sa commoner na background. Pagkarinig nito, tinangkang kumbinsihin ni Dante ang sarili na nagbibiro lang si Romantica, pero muli niyang pinagtibay na totoo ang lahat ng sinabi niya. Galit na nanumpa si Dante na hindi na siya muling imbitahan. Sinabi pa ni Romantica na malapit na silang ma-promote sa Alpha Class. Boom! Dito na sumiklab ang apoy ng puot sa puso ni Dante. Nangako siyang dudurugin ang team ni Romantica at walang ititira. Pero bago umalis, nagpasalamat pa si Romantica sa kanya sa masarap na pagkain. Ironiya, ang simpleng pasasalamat na iyon ang lalong nagpaapoy ng galit sa puso ni Dante. Dahil ang ugat ng kanyang galit sa mga commoner ay ang pagkakabitay ng kanyang ama sa kamay ng mga ito. Isang imahe ng sakit na hindi niya malilimutan habang buhay. Kaya dala niya ang galit na iyon hanggang ngayon. At dumating na nga ang pinakahihintay, ang promotion test. Sina Desire, Bram at Romantica ay nagwagi laban sa bawat team. Mula sa ika-150 pwesto, unti-unti silang umakyat hanggang umabot sa top 30. Dahil sa mga laban na ito, lalong naging solid at seamless ang koordinasyon ng tatlo. Naniniwala si Desire na mula sa top 30 ay doon magsisimula ang tunay na laban. Sa kabilang banda, sobrang nagulat si Profesora Bridget sa mataas na antas ng koordinasyon ng tatlo. Ngunit malinaw, habang mas umaakyat sila, mas maraming team ang tatarget sa kanila kaya kailangan nilang maging doble ingat. Galit na galit ang guro ng Alpha Class nang makita niyang nakapasok sa top 30 ang team ng Beta Class. Hindi pa kailanman nangyari na isang commoner ay makapag-aral sa Alpha Class. Kaya inutusan niya ang lahat ng Alpha teams na durugin ang grupo ni Desire. Hindi sila dapat payagang makaakyat sa Alpha Class at higit sa lahat hindi dapat nilang makuha ang titulo ng single ranker. Sobrang kahiyan iyon para sa Alpha Class kung matatalo sila sa isang Beta team. Naalala ng guro na minsang nakalaban ni Aza si Desire at alam niyang kaya nitong talunin si Desire. Kaya ginawa siyang leader ng Blue Moon, paasa ng mabigat na responsibilidad. Masama pa rin ang loob ni Aza sa pagkatalo niya kay Desire noon. Iyon ang unang beses na natalo siya sa laban. Nangako siyang babawi at dudurugin si Desire. Paglabas niya ng silid ng guro na kasalubong niya, sina Dante at Palm. Parehong may personal na galit ang dalawa. Si Dante laban kay Romantica at si Palm laban sa batang swordsman na si Bram. Hiningi nila ang pahintulot na ayusin ang kanilang mga personal na galit ng sila lang. Alam ni Aza na hindi maganda para sa leader ang pinaghahalo ang personal grudges sa laban ng team, pero pumayag pa rin siya dahil siya mismo gusto ring makapagiganti kay Desire. Samantala, abala pa rin sa masigasig na training ang team ni Desire. Masaya silang lahat, puno ng energy at excitement, nagsisikap para sa best na resulta. Para sa araw na iyon, nagbago ng estilo si Desire. Dinala ang dalawa sa library. Boom! Agad siyang nakakuha ng bunton ng mga history books at inilapag sa mesa. Inutusan niyang basahin ng dalawa ang mga makasaysayang pangyayari at kung maari ay memoryahin.
dahil ang opisyal na kompetisyon ay ginaganap sa Shadow World ng akademya. Doon nire-reenact ang mga makasaysayang events at kung alam nila ang nangyari, mas madali nilang masosolusyonan at matatapos ang Shadow World ng mas mabilis. Narinig ito ng dalawa at halos mabaliw kakaisip. Akala nila lahat ng libro sa library kailangan nilang aralin. Pero hindi nila alam, time traveler si Desire. Alam niya eksakto kung ano ang mangyayari sa kompetisyon, kaya pinili lang niya ang mga librong mahalaga. Nakafocus si Desire sa pagbabasa, pero ang dalawa hindi makakonsentrate. Naalala ni Romantic ang nagdaang araw, curious siya kung saan nagpunta sina Desire at Bram at ano ang ginawa nila. Pinipilit niyang itanong pero mahiya-hiya si Bram at ayaw magsabi. Nag-aaway sila ng biglang whoosh! Bumagsak ang isang libro sa ulo ni Desire. Ngumiti siya ng mapanganib at pinaalahanan silang mag-focus. Just then, dumating si Aza. Sa simula, tumitig lang siya kay Desire kaya nalito ang dalawa. Binati ni Aza si Desire at alam niyang matapos ang 2 buwan na sa pinakamatibay na team na ito ng akademya, ang Blue Moon. Sinabi pa niya na alam niyang ang dahilan ng pagpunta ni Aza ay para hamunin ang kanyang team. Nagulat si Aza sa lawak ng pag-unawa ni Desire. Ipinaliwanag ni Desire na ang panalo noon ay sinadya upang sindihan ang apoy ng galit sa puso niya. Mula doon makakakuha siya ng momentum para lumakas at sa hinaharap makapaglaban sa mas mahalagang digmaan. At higit sa lahat, inaasahan din ni Desire ang araw na makakalaban niya si Aza bilang kakampi. At dumating na nga ang opisyal na promotion round ng kompetisyon. Boom! 4 na teleportation gates ang nakahanda. Nandoon ang mga reporter sa TV stations, nag-i-interview at kumukuha ng litrato sa mga hurado. Sa lagusan, sobrang handa na ang team ni Desire. Pinakalma niya ang lahat. Sinabing magiging matindi ang laban, pero umaasa siyang magtutulungan silang lahat. Ngunit taliwas sa kanyang pangamba, sobrang saya at excited sina Romantica at Bram para sa nalalapit na laban. Handa na ang lahat at lumabas ang team ni Desire sa gitna ng masigabong hiyawan ng mga manonood. Karamihan sa mga kalahok ay mula sa Alpha Class at halatang handang-handa silang lahat. Nakagrupo ang team ni Desire kasama ang team ni Aza. Ibig sabihin magsisimula silang magkasabay mula sa Space Gate. Isang miyembro ng Blue Moon team na makita si Desire ay agad siyang minamaliit. Sinabing hindi siya karapat-dapat sa kahit anong pansin, lalo pa sa promotion dahil isa lang siyang commoner. Ngunit sina Dante at Palm lang ang tunay na kakaalam na ang kompetisyong ito ang pinakamagandang pagkakataon para maghiganti laban sa team ni Desire. Inanunsyo ng mga organizer ang rules. Ang top sham ay makakuha ng titulong single ranker at mapapromote sa Alpha Class. Alam ni Desire na kung lahat silang 3 ay gustong mapasama sa top sham, may 2 paraan. Una, talunin ang lahat ng kalahok dito at sabay-sabay na umakyat. O pangalawa, tapusin ang Shadow World. Isa-isa nang pumasok ang mga kalahok sa Shadow World. Pagdating doon, napunta si Desire sa isang kagubatan at hindi niya makita ang kanyang mga kasama. Inanunsyo rin na random ang starting point ng bawat isa. Papunta na sana siya para hanapin ang mga kakampi nang bigla siyang inambush. Hindi nakapagtataka, miyembro ng Blue Moon team ang umatake. Pakiramdam ng babae ay swerte siya na nahuli si Desire ng mag-isa. Pero hindi niya alam kung malas ba o swerte iyon. Boom! Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng yelo at inatake si Desire. Sunod-sunod na lumipad ang mga tipak ng yelo, ngunit ginamit ni Desire ang apoy para salubungin. Clash! Na-neutralize ang atake. Ngayon na-realize ng babae na hindi kasing dali talunin si Desire tulad ng inaakala niya, kaya gumamit pa siya ng tubig na mahika. Medyo napaatras si Desire pero tinukso pa rin niya ito na ito lang ba ang kaya ng Alpha Class, puro flashy na technique. Ngunit sa hindi inaasahan, napalibutan na pala siya ng magic ng babae. Bumuo ito ng whirlwind sa loob, akala niya panalo na siya kaya nagyabang pa. Ngunit napansin ni Desire ang butas sa kanyang kapangyarihan, hindi niya kayang i-focus sa mga mahihinang punto. Nahiya siya at lalong nagalit. Ngunit sa isang iglap, na-neutralize ni Desire ang lahat ng magic niya. Hindi niya akalaing magagawa iyon ng isang commoner. Nakilala niya ito bilang algorithm ni Desire. Paalala niya, ang pagmamaliit sa kalaban sa battlefield ay may napakataas na presyo. Pagkatapos ay ni-recreate pa ni Desire ang ice magic para ipakita sa kanya, pinasulyapan siya kung paano ito dapat gawin. Una inismiran siya ng babae, iniisip na imposible para sa isang commoner. Pero boom! Nang ihagis ni Desire ang yellow, bigla itong nahati sa 5 piraso at sabay-sabay siyang pinalibutan. At dahil dito, out siya sa Shadow World.
Inanunsyo ng mga organizer ang unang contestant na natanggal. Samantala, sa ibang lokasyon, isang Alpha Class student ang na-teleport sa gitna ng isang berdeng parang. Medyo nag-relax pa siya bago dumating ang laban pero whoosh! Isang malakas na hangin ang dumating. Ito ay wind magic ni Romantica. Diretso sa ulo ng Alpha student at gaya ng inaasahan, eliminated agad siya. Bunga ito ng training exercises ni Desire. Worth it talaga. Habang papunta sina Bram at Romantica para hanapin si Desire, tinatapos na lang nila ang mga nakakasalubong para iwas sa bala. May kakayahan si Romantica na mag-detect ng kalaban mula sa malayo. Kaya alam niya agad na may dalawang alpha enemies sa paligid. Pero bago pa siya makapag-launch ng magic, sila ang unang nakakita sa kanya. Tinukso siya. Sinabing lahat ng beta class ay gumagamit lang ng mahihinang mahika. May punto sila dahil ang magic ni Romantica sa paghanap ng kalaban ay may kahinaan na lalantad din ang posisyon ng gumagamit. Naghambog pa ang dalawa, sinabing ipapakita nila kay Romantica ang tunay na kahulugan ng class difference. Ngunit sa isip ni Romantica, puno lang ng kayabangan at kawalang saysay ang alpha class. Biglang sumugot si Bram, pero mabilis siyang hinarang ng binatang may hawak ng great sword. Mabilis ang reaksyon, parang warm up lang, at pareho silang handa na para sa laban. Plano ni Bram na unahin ang may hawak ng great sword pero tinakpan agad siya ng kakampi nito gamit ang magic attacks, kaya napilitan siyang paikutin at lituhin sila. Nabalot ng kalituhan ang dalawang alpha students. Hindi nila matukoy kung nasaan si Bram. Nagdesisyon ang great sword wielder na sumlash para makalikha ng diversion at bigyan ng pagkakataon ang kakampi niya na gumamit ng mahika. Pero palpak ang plano at lalo pa nitong inilantad ang kanilang posisyon. Boom! Agad nag-deploy si Romantica ng magic at pinasabog sila ng malakas na hangin. Tinukso pa niya sila na sobrang bobo dahil gumamit ng magic para lang ipakita kung nasaan sila. Ngayon nag-iisa na lang ang may hawak ng espada at wala na siyang magawa. Binigyan siya ni Romantica ng huling hampas at out na siya sa laban. Panalo ang dalawa at sobrang saya nila, puno ng tiwala sa sarili. Alam ni Romantica na nandoon si Desire na nagtatago at nagmamasid. Hindi na siya makapagtago kaya lumabas na rin siya. Pinuri niya sina Bram at Romantica, lalo na si Bram sa malaking progreso. Pero si Romantica hindi masaya dahil alam niyang kaya ay neutralize ni Desire ang kanyang magic. Mas ikinainis pa niya nang tapikin siya sa ulo na parang tuta. Naiinis siya sa loob pero walang magawa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Unti-unti nang na-eliminate ang mga mahihinang teams. Mabilis lang bumaba sa 18 ang natirang kalahok. Umupo silang tatlo at nag-usap ng susunod na strategy. Para ma-promote, kailangan nilang makapasok sa top siyam o matapos ang Shadow World. Para kay Desire, hindi feasible ang pangalawa dahil sobrang hirap kumpara sa kanilang kasalukuyang kakayahan. Ang tanging paraan ay mapasama sa siyam na single rankers. Pinakalma sila ni Bram na kahit mahirap kakayanin nila. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Shadow World kaya naghanap sila ng masisilungan. Habang nagbibiruan sina Desire at Bram, si Romantica ay tahimik at nag-iisip. Hindi niya inakala na darating ang araw na makakapasok siya sa Alpha Class. Iniisip din niya kung ano na kaya kung pinili niya noon si Dante. Napansin ni Desire ang alalahanin niya, kaya parehong tinapik sa ulo sina Romantica at Bram, sabay sabing mas malakas na sila ngayon at hindi na dapat mag-alala. Kailangan lang nilang ipakita ang kanilang skills. Naramdaman ni Romantica na mabait at tunay na mabuting tao si Desire, parang kakaiba, at medyo kumislot ang puso niya. Pero dahil prickly ang ugali niya, nagpakita pa rin siya ng pagkainis. Inisip niya na masuwerte siya at tama ang naging desisyon na sumama sa team ni Desire. Habang masaya sila, biglang nagdatingan ang mga tunog ng kampana mula sa clock tower. Boom! Nasa mundo sila ng Prius Clock Tower na pinag-aralan nila noon sa library. Isang napakalakas na magical device ito at sa bawat pagpapadala nito ng enerhiya sa kalangitan ay ipinapanganak ang maraming demonyo. At dito nagsimula ang totoong survival mission. Kailangan nilang mabuhay laban sa sweep ng mga demonyo na nilikha ng Clock Tower. Sa control room, pinag-usapan ng mga hurado ang sitwasyon. Sabi nila, mahihirapan ang beta students na makalampas sa round na ito. Si Profesora Bridget nakatayo sa tabi, halatang sobrang nag-aalala para sa grupo ni Desire. Balik sa Shadow World, bigla nilang naamoy ang matinding baho na kumakalat sa paligid. Whoosh! Mula sa ilalim ng lupa, sumulpot ang isang dambuhalang daga. Mutant rat. Sobrang natakot sina Romantica at Bram, napayakap kay Desire at halos mayak.
Pero hindi lang isa, tinawag nito ang buong clan. Boom! Isang buong horde, sobrang dami. Alam ni Desire na kumakain ng dugo ng tao ang lahi ng dagang ito, at simple magic ni Romantica ay walang bisa. Wala pang plano sa ngayon, kaya wala silang nagawa kundi tumakbo ng buong bilis. Sa unahan ay may mataas na pader. Akala ni Romantica hindi niya ito matatalon, pero kung hindi siya tatalon, siguradong magiging pagkain siya ng mga daga. Kaya lakas loob siyang tumalon. Boom! Nakaakyat siya pero medyo masakit ang bagsak. Totoo nga, walang mahirap basta may tapang lang gawin. Ngunit bago pa sila makahinga, dumagsa muli ang horde ng mga daga. Napilitan si Desire na mag-iwan ng dugo bilang pain. Habang papalapit ang lead rat, agad itong inatake ni Romantica gamit ang wind spell. Malakas at eksakto ang atake, pero walang epekto. May magic resistance pala ang halimaw. Kinabahan lalo sina Bram at Romantica, halos mawala ng pag-asa. Sinabi ni Desire na umatras muna sila at mag-isip ng paraan. Pero bigla, sumugod si Bram diretso sa gitna ng kawan ng daga. Sa kabilang banda hirap din ang team ni Aza, nilalamon din ng horde. Dahil dito, isang miyembro nila ang napilitang magsakripisyo. Hindi lang sila, halos lahat ng teams ngayon ay desperado, pinalilibutan ng mga daga. Ginamit ni Price Cycle ang apoy para atakihin ang mga ito. Balik kay Bram, napalibutan siya ng maliliit na daga, pero determinado siyang hanapin ang lead rat. Inisip niyang baka nasugatan ito sa wind attack ni Romantica kanina. Samantala si Desire ay walang tigil na kumakalas ng mga daga gamit ang kamay para hanapin si Bram. Hindi siya gumamit ng mahika dahil baka madamay si Bram. Biglang lumabas si Bram hawak ang espada at boom, natatad ng sugat ang lead rat. Tagumpay! Inanunsyo ng system na na-eliminate ang Demon Rat. Pero kasabay nito, halos mawala ng malay si Bram sa sobrang pagod. Mabuti na lang at hindi siya natanggal sa kompetisyon. Dinala siya ni Desire sa ilalim ng puno at pinabantayan kay Romantica. Habang nakatingin kay Bram, ramdam ni Desire ang pagsisi. Naging kampante siya, iniisip na malakas na ang dalawa, at naging pabaya. Paalala niya sa sarili, ang tunay na dahilan ng paglahok niya ay para hindi mamatay ang mga future teammates. Matapos kumalma, bumalik siya sa tabi ni na Bram at Romantica. Nagising si Bram at sinabing ayos lang siya. Ipinaalala ni Desire na alam niya ang huling destinasyon ng kompetisyon, ang Clock Tower, kaya kailangan nilang kumilos agad. Nangako rin siyang hindi na siya magkakamali. Sa harap ng Clock Tower, nandoon na rin ang team ni Aza. Napagtanto nila na kung mapatitigil nila ang orasan, matatapos ang Shadow World. Pero bago pa sila makapaghanda, whoosh! Dumating ang wind magic attack mula sa kung saan. Mabilis na umiwas si Aza at nagtayo ng mga ice wall. Pero ang hindi nakaiwas ay agad na na-log out. Dito niya nakita ang panganib mula sa team ni Desire. Sa loob ng tower, handang-handa na ang team ni Desire. Dumating sina Aza, Dante at Price, mabilis na sumugod sa pinto. Pero dahil sa sunod-sunod na wind attacks ni Romantica, hirap silang makadepensa. Pati si Aza nahirapan dahil hindi niya matukoy saan susunod ang atake. Nang makita ni Desire na matibay si Aza, nilipat niya ang atake sa iba. Plano niyang mahila sila papasok sa Clock Tower. Medyo nag-alinlangan si Romantica pero pinagtibay ni Desire na maaari siyang magtiwala. Kaya nag-unleash siya ng hangin at nagtanggal pa ng ilang kalaban. Si Desire naman, ginamit ang algorithm magic sa pader ng tower, naghihintay kay Aza. At hindi nagtagal, boom! Pinasok ni na Aza ang pinto. Pagkapasok nila, sinalubong sila ng ibang teams na naglalaban. May sumigaw pa na ginamitan sila ng maduming taktika ng Blue Moon Team. Galit ang iba, mahirap tanggapin iyon. Alam agad ni Aza na ito ang strategy ni Desire. Kahit magpaliwanag siya na galing iyon sa Beta Team, hindi rin siya paniniwalaan. Kaya nagdesisyon siyang lumaban ng diretso. Rumagasa si Rapier gamit ang Fire Magic laban kay Aza, pero hindi siya basta tatanggap ng atake. Mabilis siyang pumuwesto sa likod at boom! Inatake ang dalawang kasamahan ni Rapier, bagsak agad. Nalaman ni Rapier na sobrang lakas ni Aza at hindi niya kayang lumaban mag-isa kaya humingi siya ng tulong sa iba. Pero kahit gaano karami ang umatake, lahat kinaya ni Aza. Sa itaas, inisip ni Desire na pumalpak ang plano niyang gamitin si Aza para eliminate ang iba dahil matagal na siyang naghihintay, pero wala siyang natanggap na notification na may na-log out. Na-realize ni Aza na ginagamit lang siya ni Desire kaya hindi niya tinapos ang mga tao sa ibaba. Sa halip ay pansamantala lang niyang pinigil gamit ang kanyang yelo. Matapos ayusin ang lahat, umakyat si Aza dala ang dalawang kakampi niya. Diretso siyang nagsabi na hindi niya tatanggapin na makapasok ang team ni Desire sa top siyam single rankers.
Boom! Gumamit siya ng Ice Magic at dinala silang dalawa ni Desire sa itaas para sa isang one-on-one duel. Sa ibaba na iwan sina Romantica, Bram, Dante at Price, bawat isa may sariling galit na gustong tapusin. Ngumiti si Dante at sinabing ito ng tamang pagkakataon para gumanti kay Romantica sa kahihiyang ibinigay niya noon. Sa itaas tahimik na nakaupo si Desire, pero alam ni Aza hindi magiging madali ang laban. Biglang gumalaw ang mga bato sa paligid, pinapaila lang ni Desire gamit ang magic. Sumagot si Aza, neutralize agad gamit ang Ice Magic. Ramdam niya nakabalot sa buong silid ang algorithms ni Desire, kaya naging alerto siya. Mabilis ding winasak ni Desire ang kanyang ice walls, handa sa susunod na bugso ng atake. Samantala sa ibaba, naglalaban sina Bram at ang aroganteng noble na si Price. Pantay ang lakas pero alam ni Bram na hindi ito sapat. Gumamit si Price ng headbutt, literal na tinamaan siya, pero hindi na gaya dati si Bram. Hindi na siya natitinag ng ganitong cheap tricks. Paulit-ulit ang slash ni Price, pero mabilis na nakakaiwas si Bram. Galit na galit ang noble na hindi niya matamaan ang commoner. Panahon na para ipakita ni Bram ang tunay na kakayahan. Sunod-sunod na slash ang pinakawalan niya. Malinis at mabilis, pinapakita sa Peking Nobel kung ano ang totoong galing. Mas malakas na siya kaysa dati, hindi na basta-basta mabubuli. Sa huli, sinipa pa niya si Price at saka siya tinukso. Inilabas ang dila na parang batang ng asar. Naguluhan si Price paano naging malakas agad si Bram, pero hindi niya sinagot. Sa kabilang panig, hirap na hirap si Romantica laban kay Dante. Lahat ng wind spells niya ay napipigilan. Halos maubos na ang magic power niya. Mabuti na lang nabasag ang ice block na iniwan ni Aza at lumikha ng usok at alikabok. Ginamit yon ni Romantica para umatake kay Dante. Pero hindi yon sapat. Ginamit ni Dante ang kanyang kwintas para itaboy ang bone screen, mabilis na kinuha ang espada at sumugod. Si Romantica wala nang nagawa kundi tumakbo. Siya ay isang long-range mage, walang laban sa tulad ni Dante na isang mandirigma. Sa kanyang pagtakbo, napansin niya ang kwintas na iyon, ang regalong ibinigay sa kanya ni Dante noon pero tinanggihan niya. Ngayon, ipinaliwanag ni Dante na hindi ito para sa mabababang commoner katulad niya. Sagot ni Romantica, nobleman o commoner, pare-pareho silang tao at hindi dapat may diskriminasyon. Pero bumalik sa isip ni Dante ang imahe ng kanyang ama na pinatay ng mga commoner, kaya lalo siyang napuno ng galit. Sinabi niyang tanging mga noble lang ang mas mataas at ibang-iba sila sa mga hamak na commoner. Boom! Gumamit siya ng singsing at lumikha ng apoy na bumalot kay Romantica. Tinangkang pigilan ni Romantica ang sunod na atake, pero tinapon pa rin siya sa pader, sugatan at hirap huminga. Nakita ni Bram na nasaktan si Romantica, kaya iniwan niya ang laban kay Price para ipagtanggol siya. Umangal si Dante at sinabing siya na ang tatapos sa dalawang ito, mga kinamumuhian niyang commoner. Sinabi ni Romantica kay Bram na kailangan niyang makabawi ng magic, kaya dapat magpigil muna siya ng oras. Tumango si Bram, hawak ang espada, handa sa laban. Sa pagkakataong ito, si Dante ang kalaban niya. Ginamit ni Dante ang magic ng kanyang artifact necklace para kontrolin at itulak si Bram sa bato, sabay nagtangka ng finishing blow. Pero whoosh! Mabilis na nakatakas si Bram, tumalon pa harap parang palaso, at boom! Pinutol niya ang artifact necklace ni Dante. Ang slash ni Bram ay nag-iwan ng sugat sa mukha ni Dante. Dumudugo ito ng husto. Kahit dehado, dala ng pride bilang lalaki, hindi niya hinayaang sumali si Price sa laban. Nakita ni Romantica ang determinasyon niya at naunawaan na ang gusto lang ni Dante ay ang buhay niya. Sa puntong iyon, halos ubos na ang magic power niya, kaya iniisip niyang pabigat lang siya kay Bram. Gusto niyang lumaban mag-isa para makalaya si Bram at ma-eliminate ang noble swordsman. Pero agad tumanggi si Bram. Ang nais niya ay silang tatlo, buong team, ang manalo ng single ranker title ng sabay-sabay, walang maiwan. Kung isa sa kanila ang bumagsak, siguradong malulungkot ang dalawa. Si Desire ang nagbigay inspirasyon sa kanila at hindi nila kayang biguin ito. Huminga ng malalim si Romantica, mabilis na nagbalik ang kanyang composure at handa na muling lumaban. Samantala, nasa gitna pa rin ng matinding laban sina Desire at Aza. Pantay ang palitan, walang katapusan dahil ito ay isang duel na walang finish line. Ang mananatiling nakatayo hanggang dulo ang siyang panalo. Sunod-sunod na ginamit ni Desire ang algorithm magic. Winawasak ang bawat teknikong ipinakita ni Aza. Napagtanto ni Aza na hindi siya makaatake ng malapitan, kaya gumamit siya ng ice magic, ang teknikong ipinagmamalaki niya. Ngunit winasak yon ni Desire sa isang iglap.
Saka gumamit ng fire magic na parang kay rapier, dahilan upang magpumilit si Aza sa pag-iwas. Palitan sila ng palitan ng atake, pero unti-unting napapansin ni Aza na siya na ang nadehado. Hindi niya maintindihan, mas mabilis siya, mas bihasa sa espada, pero bakit hirap na hirap siya laban kay Desire na tila kampanteng naglalaro lang. Lalo siyang nainis. Nang lumapit siya at umatake, sinalubong siya ni Desire gamit ang ordinaryong sandata pero pinalakas ng body enhancement. Nabigla siya na nakaya nitong harangin iyon. Bilang Demon Swordswoman, hindi siya pwedeng umatras. Kaya sunod-sunod niyang ibinuhos ang kanyang mga slash, ngunit wala kahit isang tumama kay Desire. Tinulig sa siya ni Desire kung nakukuha ba niya ang kasiyahan sa ganitong pakikipaglaban. Sa alaala niya, sa hinaharap, laging malungkot ang mukha ni Aza. Kung makakalaban lang sana siya ng mas malalakas, baka maging mas masaya siya. Umamin si Aza na ang tanging pagnanais niya ngayon ay talunin si Desire. Pinayuhan siya ni Desire na ibigay ang lahat, magpakawala ng isang desididong atake. At hindi siya nabigo, biglang ginamit ni Aza ang teknikong Winter Palace. Sa isang iglap, nagyelo ang paligid, bumuo siya ng malaking ice domain. Mula sa kanyang pwesto, paulit-ulit niyang inatake si Desire ng mga ice magic circles. Hindi nakaiwas si Desire, ngunit bawat circle na iyon, winasak niya gamit ang algorithm. Kahanga-hanga ang galing ni Aza sa kanyang edad, kinilala ito ni Desire, pero malinaw din niyang sinabi na hindi kailanman tatama sa kanya ang magic nito. Sa huli, binuwag ni Aza ang Winter Palace at ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang espada, handa sa isang huling laban. Balik sa ibaba, hirap na hirap si Dante, sunod-sunod na napapatalsik at muntik nang bumagsak sa pader. Sa puntong iyon, napilitan siyang humingi ng tulong kay Price. Si Price na nakahalukip-kip lang mula pa kanina, para bang hinihintay ang sandaling ito. Sinabi ni Dante na kailangan nilang tapusin agad ang mga commoner. Kaya sumang-ayon si Price. Boom! Inihagis ni Price ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay pero sinalubong iyon ng slash ni Bram at napaatras si Price. Sa likod, sumugod si Daunt habang nasa harap naman si Price. Naipit sa gitna sina Bram at Romantica, isang sandwich attack. Halos wala silang magawa. Pero bigla, naalala ni Romantica ang imahe ni Desire. Tumitig siya kay Bram at sumigaw, duck. Sabay-sabay niyang pinakawalan ang dalawang wind attacks gamit ang magkabilang kamay. Bumagsak ng malayo ang dalawa dahil sa wind attack ni Romantica. Sa itaas, si Azer ay nag-concentrate ng lahat ng kanyang mahika sa espada, ginawang isang magic sword. Alam ni Desire na ito ang ultimate technique ng isang Demon Swordswoman, technique na karaniwang inaabot ng 10 taon para mag-perfected. Pero para kay Azer, ilang sandali lang dahil sa matinding pagnanais niyang talunin si Desire. Hawak ang magic sword, madali niyang na-block ang mga atake ni Desire. Nang malaman niyang na-neutralize ang kanyang algorithm, sumugod si Azer, pinutol ang kutsilyo ni Desire at itinutok ang espada sa kanyang lig. Ngunit hindi pa siya masaya nang bigla niyang napagtanto na si Desire pala ay nag-deploy ng algorithm sa clock tower mismo. Biglang naputol ang mahika ng orasan, hindi na ito makalikha ng mga demonyo. Ang Shadow World ay natapos. Idineklara ng system na panalo si Desire. Habang si Professor Bridget ay tuwang-tuwa sa tagumpay-tumpay ng grupo, ang Alpha Class homeroom teacher naman ay halos sumabog sa galit, ibinagsak pa ang kanyang staff. Sa susunod na internal meeting, inakusahan niya si Professor Bridget na tumulong sa koponan ni Desire. Anya, imposible raw na isang commoner ang talunin ng nankadali ang Demon Swordswoman, siguradong may daya. Ngunit lahat ng guro sa paaralan ay sumaksi mismo sa laban, kaya ipinagtanggol nila si Bridget. Wala raw nagawa na mali, kaya pinayuhan siyang huwag na mag-imbento ng kasalanan. Pagkatapos, inanunsyo ang siyam na nakatanggap ng single ranker title. Dinagdagan pa ng principal na ang mga salita ng Alpha Class teacher ay walang basehan. Matapos ang kompetisyon, hinanap ni Desire si Azer para makipag-usap. Inamin niyang una ay nais niyang gamitin ang Alpha Class para magdulot ng internal conflict at makaalis ng maraming kalaban. Ngunit nasilip ni Azer ang plano, kaya lumipat siya sa Plan B, tapusin ang Shadow World. Pagdating niya sa Clock Tower, inanalisa niya ang estruktura nito, pero kinulang siya ng oras para matapos. Ang laban nila ni Azer ang nagbigay sa kanya ng sapat na panahon para buuin ito. Inamin ni Azer na natalo siya kay Desire sa dalawang laban, pero kinumpronta siya ni Desire na napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Kung mas mabilis lang sana ang espada ni Azer kaysa sa algorithm ni Desire, siya mismo ang na-log out ng Shadow World.
Dumating sina Bram at Romantica at ininterrupt ang usapan, sabay sabing kung natalo si Desire, sila ang lalaban kay Azer kapalit niya. Naisip pa nila na binubuli si Desire. Pinat sa ulo sila ni Desire at pinuri bilang napakabubuting kasama. Umalis si Azer dahil kailangan niyang bumalik sa meeting room para harapin ang sisi ng pagkatalo. Ngunit bago umalis, humiling siyang makapagsanay kasama ng grupo. Kaagad tumutol si Romantica, ayaw niyang makasama si Azer sa training, ngunit mas bukas si Desire. Sinabi niyang pwede siyang dumating sa training room alas 6 ng umaga at pagkatapos ng klase araw-araw. Ngumiti si Azer, ngiting hindi pa nakita ni Desire noon. Sunod, pumunta ang grupo kay Professor Bridget. Pagdating nila, agad nagtanong si Romantica tungkol sa resulta ng laban. Bago ipahayag ang opisyal na resulta, gumamit muna ng mahika ang professor upang lumikha ng isang napakaganda at fancy na cake. Nakilala agad ni Romantica, ito ang sikat na cake mula sa isang tanyag na panaderya sa lungsod. Binati ng professor ang tatlo sa pagkakapanalo ng single ranker title at pagiging alpha class students. Sobrang saya ni na Romantica at Bram, masigla nilang ipinagdiwang ang tagumpay. Masaya rin si Professor Bridget dahil napikon niya ang matabang gurong alpha class. Habang pinapanood niya ang grupo ni Desire na masayang kumakain, naalala niya nung bata pa si Desire, tinulungan niya itong magsanay ng mahika, tinuruan na parang sariling anak. Kaya ngayong nakamit na nito ang tagumpay, labis siyang nagalak. Nang dumating ang weekend, nagtungo ang grupo sa downtown upang bumili ng pagkain at inumin. Kahit bukas magsisimula na silang pumasok sa alpha class, wala silang anumang alalahanin. Dinala ni Desire ang kanyang 2 teammates sa kainan at pasyalan, gumastos ng bongga para sa huling araw na iyon. Kinabukasan magsisimula sila sa bagong paglalakbay. Pumasok silang 3 sa isang tindahan ng damit at sa bagay na ito, ang pinaka-excited ay si Romantica. Nang si Desire ay walang ipinakitang emosyon tungkol sa mga outfit na suot ni Romantica, labis siyang nainis. Samantala kay Bram, pinuri siya ni Desire na napaka-fashionable na lalong nagpainis kay Romantica. Hindi lang iyon, tinulungan pa nilang dalawa si Desire pumili ng kurbata. Matapos mamili ng buong kasyahan, namasyal sila sa mall. Nakakagulat, nakasalubong nila si Azer doon. Medyo nagulat si Desire, napansin niyang malaki ang pinagbago ni Azer, hindi na siya kasing lamig ng dati. Nagsalita si Desire at inimbitahan si Azer na sumama at pumayag siya. Habang magkasama si Desire at Azer, si Bram at Romantica ay abala sa pagpili ng stuffed animals. Nang makuha nila ang isang malaking oso at lumingon, nakita nila si Azer na naglalakad kasama si Desire. Medyo nagulat silang dalawa ngunit sa pagkakataong ito, si Azer mismo ang bumati ng mainit kaya naging magaan ang loob ni Bram at siya pa ang nag-anyaya na sumama siya. Kaya inimbitahan ni Desire ang lahat na maglaro ng hockey. Si Desire at Romantica ay isang team habang si Bram at Azer ay kabilang team. Dahil ang kalaban nila ay parehong swordsmen mula sa academy, pinaalalahanan ni Desire si Romantica na mag-ingat. Gustong-gusto ring talunin ni Bram si Desire, kaya sobrang focused siya sa paglalaro. Gumawa siya ng isang napakatusong pasa na kinailangang harangin ni Desire ng buong konsentrasyon. Gumamit si Romantica ng mahika kaya matagumpay niyang naipasok ang hockey puck. Nakita ni Desire na gumamit siya ng mahika kaya sinabi niyang pandaraya iyon at huwag nang gagamit muli ng mahika. Ngunit hindi rin nagpahuli si Azer, gumamit din siya ng mahika. Nang dumating ang puck sa kanya, gumawa siya ng ice path kaya bumalik ito at pumasok sa frame ng team ni Desire. Naging nostalgic si Desire dahil sa hinaharap, sila ay magtatagpo bilang pinakamahuhusay na mandirigma ng sangkatauhan. Nang pa-shoot na si Azer, tinanggal ni Desire ang kanyang ice flyer at na-reverse ang sitwasyon, siya ang nanalo sa huling sandali. Pagkatapos ng kanilang pamamasyal, naging mas komportable si Azer at mula na ngayon ay magtutulungan na silang lahat sa pag-aaral at training sa Alpha Class. Kinabukasan, labis na namangha sina Romantica at Bram sa napakagarang pasilidad ng Alpha Class at matapos ang lahat ng kanilang pagsisikap, napalitan na ng gantimpala ang kanilang hirap. Ngunit bago pumasok sa klase, pinaalala ni Desire na dumaan muna sa training room para sa pagsasanay ngayong umaga. Nandoon na rin si Azer, maaga pa lang ay nag-training na kasama ng grupo ni Desire. Pagkatapos ng warm-up, lumipat si Azer sa sword training kasama si Bram. Dahil mahusay sa espada si Azer, agad siyang tinuruan ni Desire kung paano pa mapapabuti ang accuracy ng kanyang mahika, gaya ng ginawa kay Romantica dati.
Kailangan ding sanayin ni Azer ang pagpapagalaw ng bola upang tamaan ang target. Nang makita ni Desire na hindi mahusay si Azer dito, hiniling niyang si Romantica ang gumabay at ipakita na lahat ng hamon na ibinigay niya ay natapos na ni Romantica, kaya naging labis ang pagmamataas nito. Pagkatapos ng unang training session kasama si Desire, nakita ni Azer na siya ay isang taong may matalim na mata, nakikita ang kahinaan ng bawat isa para mabigyan ng tamang ehersisyo. Nagpaalam si Desire kay Azer at nangakong magkikita silang muli pagkatapos ng klase. Samantala, bagsak si Romantica dahil sa umaga pa lang ay pinagod na siya ni Desire. Ngunit nais ni Desire na agad lumakas ang kanyang team dahil malapit na ang tunay na labanan at kailangan nilang magsikap sa training para hindi mamatay. Ang unang aralin sa Alpha Class ay tungkol sa laban sa Shadow World. Ang sakunang ito ay nangyayari isang beses kada taon, ngunit mula noon hanggang ngayon, halos laging nasusupil ng sangkatauhan ang Shadow World. Sa tuwing natatapos nila ito, nagdadala sila ng mga magic stone na naglalaman ng napakalakas na mahika. Pagkatapos ay ginagamit ang magic stone processing technique sa isang lugar na tinatawag na Magic Tower. Dito nalilikha ang mga makabagong gamit na may mahika na ginagamit sa pang-araw-araw. Ang tanong ng professor ay kung sino ang nakaimbento ng teknik ng paggamit ng magic stones. Nang makita niyang nakaidlip si Romantica, pinatayo siya ng propesor para sumagot at kinailangan niyang umasa sa prompt ni Desire para makasagot. Ang pangalan ng taong iyon ay Job, ang master ng Magic Tower. Pagkatapos ng klase pumunta ang kanilang grupo para hanapin ang propesor. Nakilala rin ng propesor na ang grupo ay binubuo ng mga top single rankers mula sa promotion test. At ngayong araw si Desire ay may gustong hingin na napahalagang pabor. Ipinakita niya ang isang papel sa professor. Ito ay mission entrustment form para sa team upang protektahan ang sangay ng Magic Tower. Kaya si Desire ay nakiusap na sana ibigay sa kanila ang misyong ito. Agad na tumanggi ang professor dahil wala namang koneksyon ang kanyang team sa bagay na ito. Ngunit alam ni Desire na ang Magic Tower ay kasalukuyang nag-iingat ng isang bato na tinatawag na Goddess Tier. Ibinunyag niya sa professor na may isang mapanganib na criminal organization na tinatawag na Outer na nagbabalak na nakawin ito. Sa puntong ito, hindi makapaniwala ang professor na alam ni Desire ang ganitong kahalagang bagay. Taos-pusong nakiusap si Desire na ibigay sa kanyang team ang misyong ito dahil kung maantala baka manakaw ang bato. Kinagabihan natanggap ni Job, ang master ng Magic Tower, ang balitang inaatake ang Magic Tower. Nagtaka siya kung sino ang nakapagsabi ng eksakto tungkol dito. Samantala si Desire ay nagbihis bilang isang karaniwang tao upang mag-ikot at mag-espiya sa paligid ng Magic Tower. Hindi inaasahan ay nabangga niya ang leader ng grupong Outer na si Cryan. Humingi ng paumanhin si Desire na mukhang napahabag-habag. Sa una tinanggap ni Cryan ang kanyang paghingi ng tawad at magalang na tinulungan siyang tumayo. Ngunit nang malaman niyang si Desire ay parang pulubi na gutom, sinimulan niya itong tuyain. Tinapon ng lalaking ito ang tinapay ni Desire sa lupa at tinapakan ito sa harap niya habang inutusan siyang mag-ingat sa susunod. Bagaman gustong patayin ng mga tauhan ni Cryan si Desire, sinabi niyang huwag na lang siyang galawin. At ngayon si Cryan at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo sa Magic Tower para nakawin ang Magic Stone. Hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag ni Desire. Bago pumasok, nagsuot ng maskara si Cryan at tinawag ang daan-daang tao para lamang sa pagnanakaw ng kayamanan. Gumamit sila ng mass magic spells upang atakihin ang magic box. Sa dalawang uri ng pag-ataking ito, naniwala si Cryan na walang mahika ang makapigil. Ilang minuto lang ng tuloy-tuloy na atake ay nabasag nila ang shield ng Magic Tower. Nang bumukas ang gate, pinapasok ni Cryan ang kanyang mga tao at agad na sumugod ang mga bantay ng lugar na ito upang pigilan sila. Gumamit ng mahika ang mga bantay upang depensahan ang sarili, bagay na ikinagulat ni Cryan. Dahil wala ng oras, kasama ang ilang tauhan nagtungo siya kung saan nakalagak ang Goddess Tier. Ang mga bantay sa loob nang makita ang mga mananakop ay lumabas para tumulong sa kanilang mga kasamahan. Samantala ginamit ni Bram ang Invisibility Magic upang makalusot papasok sa loob ng Magic Tower. Naalala ni Cryan na mahusay ang responsibilidad ng mga bantay sa labas at ang kilos ng mga bantay sa loob ay tila alam na nila ang pag-atake. Pagkaraan ng kaunting distansya, narating nila ang lugar kung saan nakalagay ang kayamanan. Ang Goddess Tear Stone ay nasa loob ng isang kahon na protektado ng magic shield.
Kaya naghiwa-hiwalay sila at gumamit ng mahika upang sunod-sunod itong atakihin. Nag-cast sila ng high-level magic at mapos ang ilang segundo, nawasak nila ang parehong shield at ang kahon. Sa puntong ito, lumitaw si Bram at sinabing sumuko na sila agad. Ngunit nagtataka si Cryan kung paano alam ng batang ito ang pangalang Outer. Napansin ni Bram na ang mga tauhan ni Cryan ay may kasamang dalawang mababang antas na swordsman, kaya agad siyang sumugod mag-isa sa kanilang formation para patumbahin sila. Gayuman gumamit si Cryan ng mahika upang lumikha ng higanteng kamao na tumama kay Bram. Nakita niyang estudyante lang ito kaya kinutya niya na wala pang karanasan. Pagkatapos lumikha siya ng kadena upang itulak si Bram laban sa pader na kanyang inihanda. Sunod-sunod na spells ang ginamit ng mga tauhan upang patayin siya. Ngunit dumating si Romantica at sa tamang oras winasak niya ang lahat ng mahika gamit ang wind magic. Kasabay nito ay pinabagsak din niya ang ilan sa mga tauhang nagbabantay kay Cryan. Nang makita ito, intusan ni Cryan ang kanyang mga tauhan na magtipon sa paligid niya at sa lahat ng paraan ay mailabas ang bato sa lugar na ito. Matapos nilang patumbahin halos lahat ng tauhan na nagpoprotekta kay Cryan, isa na lamang ang natira, ngunit ibinuwis niya pa rin ang kanyang buhay upang protektahan ang kanilang pinuno. Sinamantala ni Cryan ang pagkakataon at muling gumamit ng Earth Magic para takihin si Bram. Pinilit niya itong umatras para makaiwas. Inalay pa niya ang huling tauhan niya, basta lang mapatay si Bram. Alam ni Bram na isa siyang malupit na kalaban, kaya dapat na siyang wakasan. Ngunit napakahirap ng Earth Magic ni Cryan, hindi siya makalapit. Kaya niyang balutin ang kanyang katawan ng mga bato, iniwang walang magawa si Bram. Kahit gumamit siya ng super speed at sunod-sunod na slash, wala pa ring epekto. Nang makita niyang umatake si Romantica, agad siyang gumanti, tama mismo sa pinagtataguan nito. Nagtaka siya kung paano nilalaman ang kanyang plano, at banta niya kung hindi sila magsasalita, papalabasin niya silang dalawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Romantica, bagkus ay lalo pa siyang inasar. Dahil dito, nagwala si Cryan at nagbagsak ng mga bato sa kanya. Buti na lang naagapan ni Bram. Pagkatapos ay nagpakawala ng sunod-sunod na magic stream si Romantica at isang bato ang tumama mismo sa kanyang maskara. Lalo itong ikinagalit ni Cryan, sunod-sunod niyang inatake si Romantica, lumikha ng makapal na alikabok. Sinamantala ni Bram ang pagkakataon para makalapit, pero nahuli ang kanyang espada at pinilit niyang hilahin ito. Habang naghahanda si Cryan ng high-level magic, nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog na sumira sa buong silid. Mabuti na lang at nakaiwas sina Bram at Romantica, kaya hindi sila nasaktan. Inamin nilang dalawa na napakalakas talaga ni Cryan, at sa laban na ito, sila ay tuluyang tatalo. Samantala, matagumpay na nakatakas si Cryan papuntang basement ng Magic Tower. Sobrang saya niya, iniisip niyang panalo na siya dahil hawak na niya ang Magic Stone. Ngunit biglang lumitaw si Desire sa dulo ng lagusan, hinihiling na ibalik ang tinapay mula kanina. Sinabi niya na nilagyan niya ito ng magic mark. Naalala bigla ni Cryan ang pakikipagkamay kanina, kung saan itinanim ni Desire ang tracking spell. Hindi siya makapaniwala na lahat ng plano niya ay nahulaan ng isang bata. Galit na galit, gumamit siya ng high-level magic para patayin si Desire. Ngunit lahat ng mga batong lumipad patungo kay Desire ay agad na winasak. Habang pinaala sa kanya na ibalik ang ninakaw na hiyas, patuloy lamang itong umatake gamit ang magic para makalabas. Pinaalala ni Desire na wala siyang magagawa dahil anumang spell ang gamitin niya ay mawawala rin. Dito na natanto ni Cryan na winawasak ng reverse calculation ang kanyang mga atake, kaya lalo siyang nagalit at ibinuhos ang lahat ng lakas. Pero hindi niya pa rin matalo si Desire. Binantaan niyang sisirain ng bato kapag lumapit ito. Ngunit imbes na umatras, sinabi ni Desire na sige, wasakin niya ito. Kaagad siyang tumalon at gumamit ng gravity manipulation magic para ipako si Cryan sa lupa. Nagulat si Cryan na kaya ni Desire gumawa ng ganoong kalakas na magic sa napakaikling oras. Hindi na siya nakipagpaligoy-ligoy pa si Desire, inilabas niya ang magic stone mula sa kanyang coat at sinabi na tapos na ang laban dito. Pero biglang nagliwanag ang maskara ni Cryan, winasak ang gravity magic ni Desire. Nagbago ang kanyang katawan, nagsuot ng baluting kasing anyo ng isang demon beast. Lumakas ang bilis at lakas ni Cryan, agad niyang sinuntok si Desire na hindi nakareact. Sinipapan niya ito sa pader. Gumamit si Desire ng fire spear at tinusok ang kanyang binti, pero agad siyang gumaling. Sunod-sunod ang atake ni Cryan, napilitan si Desire na umiwas at umatras.
Habang tumatagal, alam ni Desire na dehado siya, kaya bigla siyang gumamit ng Hellfire para atakihin si Cryan sa malapitan. Ngunit agad din siyang tinamaan ng isang malakas na suntok mula sa likod, itinapon siya palayo. At sa anyong iyon, kaya pa rin ni Cryan gumamit ng magic. Ang bilis pa ng kanyang atake, hindi nakapag-algorithm si Desire. Sa puntong ito, tuluyang napunta ang laban sa panig ni Cryan. Habang hirap na hirap si Desire at halos mawala ng hininga, pilit pa rin niyang ginagamit ang reverse calculation para hadlangan ang mga atake. Ngunit ngayon, si Cryan ay lumilikha ng isang higanteng bola na sumisipsip ng lahat ng bato at lupa sa paligid, handa nang tapusin ang laban. Sa loob ng maikling oras, si Cryan ay lumikha ng isang higanteng maso at ginamit ito para sugurin si Desire. Kaya naman siya ay lumikha ng maraming mahiwagang kalasag para pigilan ang bigat ng kanyang hampas. Iniisip niyang tapos na si Desire matapos ang atake, laking gulat niya nang ang maso sa kanyang kamay ay naging abo. Lumabas na pagkatapos ng ilang sandali, nagawa ni Desire na suriin at wasakin ang estruktura ng maso. Maging ang baluti ni Cryan ay matagumpay na nabuwag sa pamamagitan ng reverse calculation, dahilan para siya ay mapasigaw sa sakit. Ngayon, ang epekto ng baluti kay Cryan ay nawala, at ginamit ni Desire ang kapangyarihan ng Goddess Tear para lumikha ng isang espesyal na Royal Sphere. Ginamit niya ang teknik na ito para itapon si Cryan, dahilan para tuluyang mawala ang kanyang baluti. Matapos siyang matalo, nagtanong si Cryan kung sino ba talaga si Desire para magkaroon ng ganoong lakas. Subalit si Desire mismo ay hindi makapaliwanag. Alam lamang niya na ang kanyang misyon sa panahong ito ay protektahan ang kanyang pinakamalalapit na kasama. Kinabukasan, dinala siya ng propesor upang ipakilala sa pinuno ng Magic Tower. Habang naglalakad, pinaalahanan siya na huwag gumawa ng anumang bagay na bastos. Nang makita niya si Job, agad niyang naramdaman ang matinding nostalgia. Si Job ang pinakamakapangyarihang salamangkero ng sangkatauhan, at sa hinaharap, siya rin ay magiging hindi mapapalitang kasama ni Desire. Agad siyang inimbitahan ni Job para magtsaa at mag-usap. Ngunit sa kanyang gulat, inimbitahan siya ni Desire na maglaro ng chess. Kahit kailangan ni Job dumalo sa pagpupulong, pumayag pa rin siya. Ibinahagi ni Desire na isang malapit na kaibigan ang nagturo sa kanya ng chess noon. Kahit pinilit lamang siya, ngunit kasama nito ay nakalikha siya ng magagandang alaala. Naging interesado si Job at gustong subukin siya. Sa mga unang tira, napansin niyang parang baguhan si Desire, kaya iminungkahi niyang magpustahan. Sinabi ni Desire na ang matalo ay susunod sa hiling ng nanalo. Natawa si Job, iniisip na ang isang estudyante ay hindi makakatupad ng ganong bagay. Sandaling nag-isip si Desire, saka humiling na humiram ng isang hindi pa napoprosesong magic stone. Ginamit niya ang kapangyarihan nito para lumikha ng apoy, bagay na labis na ikinagulat ni Job. Kaya tinaasan pa niya ang pusta na kapag siya ang nanalo, kailangang sagutin ni Desire ang lahat ng kanyang tanong. Agad namang pumayag si Desire. Nang gabing iyon, si Azer ay dumalo sa isang salusalo sa mansyon ng guro. Dahil natalo siya kay Desire sa promotion battle, kumalat ang maraming masasamang shismis. Si Azer ay tahasang umamin na ang kanyang pagkatalo ay hindi maikakaila. Narinig ito ng guro at siya ay nagalit, isinisisi lahat kay Azer. Balak pa nga niya itong palayasin mula sa Blue Moon. Ngunit matapang na itinapon ni Azer ang kanyang Blue Moon badge. Mula ngayon, susundin niya ang tinig ng kanyang sariling puso. Samantala bumalik si Desire sa kanyang koponan at binati ang lahat dahil matagumpay nilang naipagtanggol ang Magic Stone. Ngunit naramdaman ni Romantica na siya at si Bram ay masyado pang mahina laban kay Cryan. Kaya mula ngayon, kailangan nilang magsikap para maging mas malakas. Nagtaka rin sila kung bakit gustong-gusto ni Desire na sanayin sila. Sa wakas, ibinunyag niya ang katotohanan. Sa loob ng 13 araw, lilitaw ang tunay na Shadow World. Hindi tulad ng simulation na nilikha ng Academy, ito ay isang tunay na sakuna. Kapag sila ay nabigo, hindi lang ang kanilang grupo, kundi buong sangkatauhan ay mawawala. Ano man ang mangyari, nangako si Desire na hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang madilim na hinaharap na iyon. Kahit walang malinaw na ebidensya, naniwala si Romantica sa kanya. Napatunayan niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Desire, mula sa insidente sa Clock Tower hanggang sa pag-atake ng Outer. Tinanong niya kung sino ba talaga siya. Si Desire ay muntik ng aminin na siya ay galing sa hinaharap, ngunit pinigilan siya ni Romantica. Ipinaalala niya ang kanilang kasunduan na siya mismo ang magbubunyag ng kanyang pagkatao sa tamang panahon.
Binalaan sila ni Desire na ang mga susunod na araw ng pagsasanay ay magiging napakahirap. Simula noon, araw-araw niyang sinanay si Romantica. Samantalang si Bram ay nakatagpo muli ng kanyang ama at nagsanay ng hiwalay. Pagkatapos ng matitinding araw ng pagsasanay, ang kanyang kasanayan sa espada ay lubhang gumaling. Si Romantica naman ay nagising ang maraming bagong kapangyarihan salamat sa tulong at paggabay ni Desire. Kinabukasan, lumapit si Azer at humiling na sumali sa koponan. Umaasa siyang siya rin ay mahuhubog palalo ni Desire. Dumaan ang 13 araw, handa na ang lahat. Nakasuot si Romantica ng bagong uniforme, napakaganda niyang tingnan. Ang buong koponan ay handa na sa labanan. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Desire na poprotektahan ang kanyang mga kasama at hinding-hindi na niya hahayaang may magsakripisyo muli.